Nasa linya ngayon si Sec Manny Bonoan. Sec Manny, magandang umaga po. Salamat na marami. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, Cha. Magandang umaga po sa ating viewers and listeners po. Kumusta po kayo, Secretary? Oh, okay lang naman, Ted. Okay Opo. lang. Sige po. Sige, sir, sorry po. No? Ang dami ho namin katanungan dito. Unahin ko lang itong presentation po ni Presidente nitong Lunes nga. Dito po sa kanyang Ito. binabanggit na mahigit daw po 6,000 projects ang mga walang detalye po sa mga proyekto. And then, yung iba po daw, pare-pareho lang po yung amount, pero iba-iba yung lugar at halos po copy-paste nga lang daw yung mga informasyon. Sa ngayon po, identified na po ba ninyo kung sino-sino ang mga kontratista nito? Doon sa information naman na nandun sa pinadala namin na mga data ng sinasabi namin na natapos na mga 9,855 na completed flood control projects mula ng July 2022 to May 2025. Nandoon naman lahat ng mga detalye kung nasaan geotag niyan, kailan nasaan, Mhm. anong engineering district, anong legislative district, Mhm. sino ang contractor, magkano yung contract niya, anong status, kailan nagsimula, kailan natapos. Mga ganon, nandoon lahat. Opo. Pero ito So, po, yeah, nandun naman yung mga basic, that's the basic information natin. Opo. That's Opo. basic information. Opo. You're talking about the completed. Ang sinasabi kasi ni Presidente sa kanya pong presentation ay yung Opo. mga hindi pa po natatapos at ang iba nga ay questionable. Sabi niya, bagamat wala pa siyang inaakusahan, may mga sinasabi lang po siya na mga pagdududa, no? May mga sinasabi Yeah. siya na alarming, mga ganun po. Anyway, yung mga yon, identified na ho ba yung mga contractor nun, kung sino-sino? At ang iba ho ba dito ay kasama doon sa 15 top contractors? Well, Ted, at this, as we speak, actually, nandoon yung mga tao namin sa ng DPWH. So, actually, nasi-field validation sila ngayon. Kasi itong sinabit namin sa Office of the President are actually taken out from yung monitoring format namin ngayon. Now we are trying to validate actually sa amin kung field validation na ito yung actual situation or situal status ang mga projects na sinabit namin. So ongoing ngayon to, and I hope that by next week we will now have actually the results of their validation. No? All over the country, ito yung 10,000 9,855 projects, but we are focusing actually on yung sa 15 contractors na nilatala natin Pangulo that have actually yung 20% of the 500 billion worth of flood control projects since we started under this administration. So yung tinitingnan namin, we are focusing on the 15 muna. Okay. The 15 contractors. And Secretary, doon po sa presentation ng Presidente, meron siyang concern nga doon sa mga nakakuha ka ng maraming kontrata, biyak-biyak po ito, malalaking kontrata, at merong subcontracting. Opo. Yung bang kayo ho ba mismo, may concern kayo doon kasi nga maaring AAA yung contractor na nakakuha ng project pero subcontracted, kaya po din hindi makapag-deliver on time yung sa proyekto? Well, if it is not approved, kasi yung subcontracting has to be approved by the department naman. At the end of the day, pag kami subcontractor na kinuha nung winning contractor, this is still under his own lookout, no? Sa kanya pa rin yan. Whatever kung ano yung ginagawa nung mga tauhan niya. Kasi at that point in time, pagka sila gumagawa niyan at iba yung contractor unless na talagang
hindi registered yung subcontractor nila, hindi naman namin papayagan natin. Kasi there is a process naman for approval of subcontracting. Opo. Naunawaan po natin yung mga approval process, no? At pati ho yung accreditation din ng mga subcontractors doon sa local scene. Opo. Pero may sinasabi nga ang presidente, no? Na ika niya, panahon na daw po para kayong mag-blacklist. Pwede bang gawin natin halimbawa, Sec, itong post ni presidente, no? Sa kanyang Facebook. Basahin ko lang po, Sec, ha? During my visit in Iloilo, we saw the delayed and substandard flood control projects that aggravated flooding. I ordered the DPWH to hold to account and to blacklist the sloppy contractors. Ito po ang mga kontratista hango sa post naman ni Mayor. Ito sa mga proyekto diyan, as of July 31, 2025 doon sa Iloilo Engineering Office, no. St. Timothy Construction, 1, 2, 3, yung pang-apat Alpha and Omega na number 1 doon sa listahan. So, ano findings niyo dito? Talaga bang St. Timothy ito o nag-subcontract din sila at yung instruction ng presidente na ito po ay i-blacklist na? Well, I saw the list actually that yung list in the report that I think were furnished by the mayor of Iloilo City to the president, and I also got the record initially of this contract na ginagawa, no, yung 4 na yan, and I explained to the president the status of these projects that they are ongoing actually. There are 2 projects actually na ginagawa ng Timothy construction firm na naantala for some months because of yung sinabi ko nga kay Presidente that we need to they need to resettle 40 families actually along the project, and so naantala. But I told the President that these projects will already be completed. One is to be completed in August 25 this month. This year, and the other one is actually in September this year. So yun po ang sinabi ko, but because of the report siguro of the mayor, then I think the president has issued these instructions to us. We are now in the process of validating all this actually in the field. Today I have dispatched actually a team to go to Iloilo City to verify actually and look into the project so that if there is anything na kailangan that would warrant for the process of blacklisting, then we'll do it. Actually, wala problema yan. Kapag ba kayo nag-blacklist ng contractor tapos meron siyang ongoing major construction project sa napakaraming lugar o kahit sa isang lugar lang, ano ang mangyayari sa proyekto? I think ang blacklisting kasi is actually prohibiting him from participating again in any bidding process of any nationally funded projects as a DPWH, Congress Rally, or any project for the national government for that matter as a TED. But he has to continue with the ongoing contract. Dapat tapusin pa niya rin po yung proyekto. Yes. Okay. Yeah, because the blacklisting is a legal process actually. Agad-agad na. Okay. So sir, ito hong nabanggit na presidente kaninyo, you will focus muna doon sa 15 top contractors. Okay. Again, so So dito po para mag-audit kayo, mag-iimbentaryo kayo doon po sa performance ng mga contractors na ito sa bawat proyekto nila sa iba't ibang bansa, sa panig ng bansa. Opo, yan ang ginagawa namin. We are going to field validate actually all the works that are being undertaken under their contract. Okay, sige po. And then, paano po yan, sir, kung lumalabas nga na lisensya nila ang ginagamit pero nag-subcontract sila? At yung nga po, anong pananagutan dito ng district engineer o in charge doon ng DPWH, kung region man, kung sakali po na, sumunod po sa paper process, pero actual, yung naka-subcontract nito, wala naman talagang ni equipment, walang kakayahan. Well, we have to validate actually if actually indeed actually may subcontract na
subcontract agreement yung dalawa. Mm-mm. Kung may, tingnan natin, kung may documentation that we will find na meron pala silang nag-subcontract dun sa principal contractor, then I think we'll impose actually all the sanctions that is needed actually sa kanila, both the subcontractor and the contractor itself. Opo. Di ba, Sec, meron din kayong regulasyon doon sa mga construction companies? Dati-rati po yata, opo, ay dapat ang may-ari ng mga equipment mismo yung kontratista, pero ngayon po pumapayag na kayo sa lease ng mga equipment? Tama yun, Ted. For as long as they own or a lease of the equipment, but they have to show proof that the equipment is already on lease and with them. Yun ang mga namin, yung mga requirements. Hindi yung ililis pa nila. When they bid, they have to show that they have already leased actually the equipment that they want to use for the project. Okay. Opo. Meron pong report sa ground kasi, Secretary, na kaya po yung iba ay na-delayed ng sobra o kaya po nagbabakbak muna ng kalsada tapos iiwan na katenga kasi nga yung subcontractor o yung contractor wala namang equipment nga, rumerenta lamang at nagtitipid. Kaya yung paggamit sa equipment, alam niyo ho, yan napakatipid. Kapag ho ganyan na may ganong kontratista at pumayag yung project manager o district engineer, paano po yan? Ano po ang inyong gagawin doon sa engineer in charge, Secretary? We will isasanksyonin din namin yung mga tao namin how tolerated and allowed that kind of an arrangement. Hindi naman namin po pwedeng pabayaan na sila yung gano'n na lang na make all the accommodations na sinasabi nila to the detriment of the project implementation. Mm-mm. Kailangan din naman. But we have to document it as well. No? What are the real causes actually ng delays. Opo. Sige po. So, Sec, babalikan ko po yung sinabi po ni Presidente para nga maipaliwanag po ninyo. Yung sinasabi niya na mayroon pong mga kaduda-duda, yung pare-parehong halaga ng kontrata pero iba-iba ang lugar. May mga probinsya na anyway, ang sinasabi niya dito, parang it's impossible, sabi niya gano'n, di ba? Kung napanood po ninyo, imposible yan, sinasabi niya. Sir, actually, nakuha niya rin yung informasyon sa DPWH din. So, pag ganon, paano na-bid yung project? Paano po yun na parang yung program of work, di ba, importante yun sa bidding process. Paano po nangyari yun? Sa inyo pong panunungkulan, Secretary. Well, ang kuno natin kasi dito, if it is the same program of work that will be bid out, I think it all depends on kung naman yan. May mga detailed unit price analysis naman na pinagbabasehan nila doon sa cost of the project. And minsan standard design naman yung mga ibang ginagamit. Depende pang field condition lang, no? Kung kailangan i-enhance o maiba ng konti, yung mga ganon. But ang pan natin kasi dito is if ang nakikita lang namin kasi na paglalagay ng funds doon sa mga project, lalong-lalo na yung mga new items na project, lump sum ang nito, no? It has not been validated the field, for instance, no? So let's say for flood control project 100 million, for 100 million, 150 million, lump sum yan lump sum lahat yan. So I think unless we validate it, saka lang kami magkakaroon ng actual estimate of what will the cost of the project. So lumalabas po. And so one thing, it's an open competitive bidding actually. So if you respond to let's say if you respond to a bid bulletin actually na from nasa Visayas,
you can submit your pre-qualification documents naman to. It's an open competitive bidding kasi. So we cannot prohibit naman that only contractors from Visayas will participate. So for as long as you think you have the you have the license, you have the technical capability, and you have the financial capacity to undertake the project, you can participate in any part of the country naman. Opo. Naunawaan po natin. Pero yung sinasabi po ng Presidente at sinasabi nyo ngayon, ito na po yung resulta na kung saan wala sa inyong plano, hindi sa inyo nanggaling yung initiative ng proyekto, nilaanan ng isang mambabatas ng lump sum, 100 milyon, 200 milyon sa isang particular na lugar na kumbaga to follow yung program of work. Ganun po iyon? Yes po. But before the bid, gagawa na namin ng program of work. Yun nga po. Kumbaga, ito ho yung sinasabi na ito sinasabi ni Presidente na magkakapareho yung halaga, pati po. Ito na ho yun. Yeah, almost the same. Yes po. So ito sinasabi po ni Presidente na imposible ito, 'di ba? Hindi ganito, hindi dapat nangyayari ito. Ito na yung bunga ng lump sum appropriation. Yeah, yung hindi lump sum appropriation, it's lump sum allocation. I'm sorry. Lump sum allocation, ito na po iyon. Yes, sir. Na ang yan yung lump sum allocation kasi. Opo. Na ang may gawa ay well, it's actually these are mostly yung mga new items in the General Appropriations Act. Na ang may gawa nga po ay mga it's Congress actually. Congressman. That's SD. Nag-aalangan Congress, that's the power of the purse. Ako naintindihan ko si Secretary Bonoan sa hirap ng kanyang sitwasyon ngayon, di ba? Oo, nagawa ho ng mga congressman o sino man po mambabatas na siyang may power of the purse na maglagay noong sinasabing lump sum allocation. Opo, na kayo dyan sa DPW. Lump sum allocation. Opo. Na wala kayong kaalam-alam, kaya ngayon, obligado kayo na gumawa ng program of work para doon nang hindi nyo man lang lubos na napag-aaralan. At the end of the day, Ted, actually when we receive the project and the General Appropriations Act, that is the only time that we will be preparing actually yung engineering studies and preparation of the program of work. But we have to do it quickly kasi we have only from the time that it will be released, the funds will be released to us, we have a time frame actually to implement the project naman. Yung nga po, so dahil po din sa hindi nyo alam and then maaaring sabihin po na nagmamadali na sa bidding ito, kaya nangyayari halos same amount pero pati din po yung program of work halos pare-pareho. Na ito yung binabanggit ni Presidente kasi kung pupuntahan natin, tama ho ba no? Opo, yes po. Kasi ngayon halimbawa sa GAA may nakita kami, sa Bicol pare-pareho ang amount. Opo, pare-pareho po ang allocation. So ito ho yung mga pagkakataon na nauobliga ho kayo na halos pare-pareho din po yung amount, pare-pareho din po yung program of work, pati yung cost ng proyekto. Ganun po yung Secretary. Yeah, if it's the same project type gagawin po. Pare-pareho siya. Oo, pero sabi nga ni Presidente, magkakaibang lugar, siyempre magkakaiba yung topography nito, magkakaiba ang sitwasyon doon, kaya nga sabi nga niya, imposible ito. So, sa ngayon po, paano yan, Sec, sa inyo pong pag-review ngayon? Ano ba ho yan? Pwede pa bang mabago yan kung nabid na po itong kontratang ito? Kung talagang may mali, ang sinasabi nga ng Presidente? Well, actually, Ted, kaya the same amount kasi, the same amount yung allocation, let's say,
for one project in one region, it's the same amount that is allocated in another project in another region, but with the same type of uh, uh, structure that has to be built, halos parehas lang yan, no? Halos parehas lang yan. So we had just had to maximize actually the use of the amount. Kung minsan the amount that is allocated for a certain area may not still be the total amount that is needed for the requirement. So kung minsan mas marami yung pangangailangan sana. So if the amount is only allocated so much, pare-parehas lang yung program of work. Opo. Sige. So Sec, sa ngayon po kayo ho ang nagbibigay din ng informasyon sa presidente. Sa kanya bang next presentation, maliban doon sa website nga na may mga reklamo, kayo ho ang ngayon ang nangangalap ng informasyon para sa next presentation po ng presidente? Well, we will furnish actually also the President actually yung field validation results namin in the field. And I think, yes, that we have already provided also some information to the President with regard to some of the projects that we have looked into actually. Yes. Opo, kayo ba'y natanong ng Presidente na Sec Manny, ano ba ito nangyayaring ito? At kung gaano kalaki, kabigat na suliranin po para sa departamento, Secretary? Opo, yes, the President has been giving me instructions about the issues and to look into how we can improve actually po yung ganitong mga implementation of lalo po sa mga flood control projects nationwide po. Opo. Kayo ho na mismo ngayon ang pupunta sa mga sites, sir? Hindi niyo pa uubaya ito sa mga tauhan lang amang ninyo? Mga tauhan po namin dito, but it took some time actually to go to the field and also see for myself actually kung ano yung mga report. Well, I would not be able to go through all the 9,000 projects, but I think kung meron silang nire-report sa akin, talagang kailangan pinupuntahan ko po. Opo. Yung pong dinaanan nyo ni Presidente na flyover na hindi matapos-tapos dyan sa Aganan sa Pavia. Opo. Yes po. Anong sabi ho sa inyo ni Presidente tungkol dito? Well, I explained to him actually what the situation was kasi nadatnan na rin po namin ito, nadatnan ng administrasyon na ito. And the reason why I stopped the construction of the project ay yung Aganan temporarily because na-observe din namin na meron mga differential settlements. Actually, doon pa lang sa mga pier na nilagay, no? Bumababa yung mga pier. So I think there is something wrong. Sabi ko with the piers actually. So ini-stop ko muna doon until may stabilize or we can remedy the situation at may stabilize po yung kwan. Kasi there are two flyovers there actually. Isa yung Aganan at saka isa yung Ongka Bridge. Yung Ongka flyover. Yung Ongka flyover was completed and was opened actually initially. But when it was opened, nagkaroon ng settlement ng dalawa o tatlong spans. So we also stopped actually the use of that flyover, and it took us some time actually to also remedy the situation kasi nakita namin na nagano rin yung foundation niyan. So but these are projects that naabutan na namin under this administration said. So ginawa namin ng remedyo yung Ongka flyover, and it's now being used. Ngayon, ito yung asikasuhin namin at explain ko kay Presidente that we are now doing actually the retrofitting of the Aganan Bridge. And siguro by next year, we will do already the superstructure on that bridge. Opo. Ito ho ba ang naging dito? Mali sa plano, sa construction quality? Kasi nga po 2019 pa ho ito, mga kapatid, hindi pa ho nakakaupo ang Pangulong Marcos dito, to be fair, no? Ano ho ang findings niyo po dito? May mali doon mismo sa plano, sa implementasyon ng plano? Ano ang inyong naobserbahan po?
Well, sa tingin ho namin, actually, there was a discrepancy on the design on yung po sa mga piers, mga foundation po. Mhm. Yun na po natin. That is the main cause. Kasi bumababa po yung structure once it is nagawa na po yung superstructure sa itaas. Nung nagkaroon na ng load sa itaas, bumaba na po yung yung total structure eh. Opo. Yeah, something wrong. Well, to put it bluntly, there was something wrong in the design. Sino po ang contractor nito? Do you remember? Ang contractor po nito, ang nag-design po is actually a consortium of local consulting firms, no? That were engaged during the past administration to do the design work. Sinabi ko nga kay Presidente, I think sinabi ko nga kay Presidente, ang nag-design din po ito, nag-design yung dalawang flyovers na yan, sila rin nag-design doon sa Cabagan Santa Maria Bridge. The same consulting firm, no, kumbaga. Opo. Okay, sige po. Yes, So, po. opo. So, Sec, naunawaan po namin kayo napaka-busy. Meron lang pong tanong si Chacha dito. Mukhang meron pong nagpapahatid ng mga katanungan po sa kanya. Go ahead, Cha mo. Yes po. Sec Manny, sa Yes, kabila ng pagsasabi ng Pangulo na buo pa rin daw po ang tiwala niya sa inyo po bilang DPWH Secretary, meron po mga mambabatas na nagsasabing mas mainam daw po muna kung kayo daw po mag-file muna ng leave habang nagpapatuloy po yung investigasyon. Ano pong reaksyon nyo ukol dito? well, panukala po nila yan at I think that their siguro suggestion or opinion. But I think ang naman namin for the President is we are one in looking at actually the problems and to look for solutions actually in these issues that pertains to the implementation of flood control projects over the years. Actually po, I received directly instructions from the President po anong dapat gawin. So I leave it up all these things to the discretion of the President. Oo, kumbaga sa madaling salita, kung ito ay i-request ng Pangulo sa inyo, gagawin niyo po yan. Pero hanggat may tiwala ang Pangulo, dyan po kayo. Yes po, yes. I'm at the pleasure of the President. Sec Manny, siguro para na lang doon sa mga nakikinig sa atin, paano po ninyo masisiguro na habang kayo po'y nandyan, yung integridad ng proseso dito po sa pagbusisi, dito sa mga top 15 contractors, ay talagang mananatili? We can assure them that we'll do straightforward yung gagawin namin dito, and whoever will be found actually liable for if there would be malfeasance o kung yung paggawa ng mga projects, we'll impose all the necessary sanctions whoever they are, actually contractors o tao namin. Kailangan po namin. Oo, sisiguruhin niyo po, Sec Manny, na Sigurado, yes po. kahit po tauhan ng DPWH, pag may sangkot talaga, papangalanan po yan at isasama po sa investigasyon. Ewan ko kung alam naman ni Sir Ted nito that it takes two to tango. Pero dito sa flood control, baka lang hindi dalawa. Mga mas marami yung sumasayaw. Pakiulit po, Sec Manny, hindi lang po dalawa. Sabi nga natin, sometimes we say it takes two to tango, Ted. It takes two to tango. Pero baka kako itong new dance na ito, hindi lang dalawa sumasayaw. Okay. Sige po. So, aabangan po natin ito, Manny. After all, yung po sabi ni Presidente, ang kanya pong ipinapangako nga ay transparency and accountability. Yes. Opo. Sige. So, absolutely. Opo. Sec Manny, muli kami makikibalita. Mag-iingat po kayo and God bless po, Secretary. Thank you, Ted. Thank you, Cha. Thank you for the opportunity. Salamat na marami. Secretary Manny Bonoan.